May mga bahay na parang sinadya talagang hamunin si Gravity. Yung tipong kapag natulog ka, feeling mo isang maling hilik mo lang, diretso ka na sa bangin. Isipin mo may bahay sa tuktok ng bundok. Bahay na nakaipit sa gilid ng bato. Parang ayaw bumitaw kahit hinahampas na ng hangin. Meron pang UFO na nakapark sa ibabaw ng burol. Anytime, ready mag-take off. Sa atin kasi simple lang. Concrete, bubong, konting pintuan tapos. Pero itong mga bahay na to, ibang level. Kaya ngayon maglilibot tayo sa mga pinaka-wild, pinaka-risky at pinaka-imposibleng tirahan sa buong mundo. Tito John's TV. Fanjingshan Mountain Temples, China. Parang langit na may address. Kahit drone delivery, may hirapan kang abutin. Nasa tuktok ng Golden Peak o Red Cloud's Golden Summit. Ang dalawang sinaunang templo, isa para sa enlightenment at isa para sa future. Para makarating, kailangan mong akyatin ang halos 330 feet na batuhan na may hagdang bato na matarik. May tulay pa silang bato na tumatawid sa bangin. Kung mahina ang tuhod mo, wag mo nang ituloy. Pero ang reward, kapag kinaya mo, abay bawing-bawi. May view na parang pabalat ng fairy tale book at UNESCO site. Ibig sabihin, hindi lang siya pang Instagram, pang history book din. Horowai Tribe Tree Houses, Papua, Indonesia. Bahay pero hindi sa lupa, hindi rin sa bubong. Nasa taas sila ng punong kahoy. At hindi basta 2 o 3 metro lang, kundi 20 hanggang 40 metro ang taas. Parang gusto nilang sabihin, kung hindi ka marunong umakyat, sorry na lang, hindi ka welcome. Bakit ganun kataas? Simple lang. Para iwas baha, iwas lamok at iwas sa mga kapitbahay na chismoso. At bonus na rin sa safe nila sa mga wild animals na baka mag-overnight pa sa sala. Gawa sa kahoy, dahon at mga ugat ang mga bahay na to. Wala silang crane o bulldozer. Kaya literal na mano-mano nilang inakyat ang lahat ng materyales. At sa taas na yan, parang ibang mundo ang view. Makikita mo ang buong gubat, parang infinity wallpaper ng kalikasan. Kapag gabi, ang soundtrack nila hindi traffic o kapitbahay na nagvi-video okay, kundi huni ng ibon at kuliglig. Pero hindi lang basta bahay ito. Simbolo rin siya ng resilience at adaptability ng Horowai Tribe. Kahit isolated at walang kuryente, buhay na buhay at masaya ang komunidad. Walang signal pero 100% full bars sa pakikipagkapwa at kalikasan. Kung ako ang tatanungin, eto na siguro ang tunay na high-end living. Literal na high. Drina River House, Serbia. Isang bahay na parang galing sa daydream ng taong mahilig sa fishing at walang pakialam sa baha. Isipin mo ang gitna ng ilog, may nakatambak na bato. Tapos may isang taong nakaisip magtayo ng bahay dito. At hindi basta bahay na pang-display lang. Talagang tinitirahan at pinupuntahan ng mga tao. At ito ang pinaka-epic. Ilang beses na itong tinamaan ng baha at malakas na agos pero palaging binubuo ulit ng mga locals. Parang Resilient X. At ilang beses mo sirain, babalik pa rin. Ngayon tourist spot na siya. Pag pumunta ka dito parang gusto mo nang tumambay maghapon. Minom ng kape at hintayin kung may nalabas na sirena o giant catfish. Kaya kung gusto mo ng bahay na walang kapitbahay, walang maingay na motor na dumadaan, at ang tanawin ay puro tubig, Drina River House ang sagot. Ang problema mo na lang, paano ka bibili ng ulam sa gitna ng baha? Takosugian Tea House sa Japan. Ito yung tipo ng bahay na parang ginawa ng isang tao na ubusan na ng lupa. Abay sinabit na lang sa taas ng 2 matatawag na kahoy. Ang ibig sabihin ng Takosugian Tea House na masyadong mataas. Kung may fear of height ka, baka mapaluhod ka na sa takot bago pa man makarating sa pinto. Para makapasok, aakyat ka sa hagdang gawa sa kawayan at sa bawat takbang maririnig mo yung puso mo na parang drumline. Pero pagpasok mo, nako grabe. Puro simpleng kahoy, tatami at isang bintanang pinagpraktisahan ni Ben Tumbling. Walang kuryente, walang TV, walang wala. Ang meron lang mainit na tsa, hangin ng bundok,
at pagkakataong maramdaman mo kung gaano ka ka-unbothered sa buhay kahit saglit. Sabi ng gumawa nito, gusto niya raw magtayo ng tea house na makakatulong sa tao na iwan muna ang problema sa lupa at umakyat sa ibang perspektibo, literally. At syempre mas maganda ang tsaa kapag may konting thrill na baka madulas ka sa pagbaba. At yun ang tinatawag nilang tigok. Hanging Temple, Shanxi, China. 1,500 na itong nakakapit sa gilid ng bangin, parang linta sa bato. Ang sikreto, kahoy na tinusok sa butas ng bato para kumapit. 40 rooms, puro hagdan, at daanan na kapag nagkamali ka ng liko, baka ibang dimension na mapuntahan mo. At ang pinakaastig, pinagsama nila ang Buddhism, Confucianism at Taoism sa isang lugar. Parang religious Avengers. Ginawa to para iwas baha at iwas magnanakaw, kaya nakalutang siya sa taas. Hanggang ngayon buhay pa rin, parang ex mo na ayaw bumitaw. Meteora Monastery sa bansang Greece. Isipin mo mga bato na parang skyscraper. Tapos may monasteryo sa ibabaw. Noong 13th century inakyat yan ng mga monghe. Gamit lang ang hagdang lubid. Pag may gulo, hihilain ang nilang hagdan. Instant security system. Sa ngayon may hagdang bato na para sa mga turista. Pero dati parang Mission Impossible ang peg. 6 na lang natira sa 24 monasteries. Pero bawat isa parang postcard sa totoong buhay. Neuenstein Castle sa bansang Germany. Mukha siyang fantasy movie set. Nasa gilid ng bangin, nakatanaw sa isang payapang nayon. Ginawa noong 1842 bilang hunting lodge ng mayayaman. Pero muntik nang mabaon sa history nung tinamaan ng tank shell sa World War II. Swerte lang hindi sumabog. Ngayon pwede mong pasyalan mula April hanggang October o weekend kung off-season. Perfect sa mga mahihilig magpanggap na prinsipe o prinsesa. Katski Pillar sa bansang Georgia. Isang malaking bato na parang giant tooth. Tapos may maliit na simbahan sa tuktok. Noong 9th century pa ginawa. Pero hindi ito basta inaakyat. Para umabot sa tuktok, kailangan mong umakyat na parang action star. Pero sigurado, sulit na sulit ang view. Cliff Village, Sichuan, China. Dito literal na nakatira sa gilid ng bangin. Dati rattan ladders lang ang gamit para makababa at makabili ng suka sa bayan. 800 metro ang bagsak kung madulas ka. At may ilang nasawi na rin sa ganitong commute. Buti na lang pinalitan ng steel ladders ng gobyerno. Ngayon, karamihan lumipat na sa mas ligtas na housing. Pero may mga pamilya pa rin ayaw iwan ang ancestral cliffside nila. Chemosphere House. Bahay na parang flying saucer na nagpark sa tuktok ng isang poste. Literal na bahay sa isang poste lang nakatayo. Ginawa to noong 1960s para sa isang pamilyang gusto raw tumira sa matarik na bundok. Pero ayaw maghagdan araw-araw. Kaya imbes na gumasto sa daan at retaining wall, ginawa na nilang bahay na parang helipad ng alien. Naka-elevate ng halos 9 na metro sa taas ng lupa. Tapos ang lapad niya parang giant pizza na may 8 slices. Bawat slice, kwarto o parte ng bahay. Ang panalo dito kapag nasa loob ka, 360 degrees ang view mo ng LA. As in, kita mo yung city lights, bundok, at baka pati kapitbahay mo nagtatago ng sikreto sa likod bahay. Pero wag ka, matibay ito, nakatagal sa lindol, bagyo at chismis ng kapitbahay. At dahil iconic siya, lumabas na rin sa mga pelikula at TV shows. Perfect backdrop kung gusto mong magpanggap na isang secret agent o alien ambassador. Kaya kung gusto mong tumira sa bahay na parang ready anytime sumama sa mga alien, dito ka na sa Chemosphere. Problema mo lang kung paano ipapaliwanag sa bisita kung saan ang front door. So yun, kung bibigyan kayo ng free lifetime stay sa isa sa mga bahay na to, saan kayo? Sa taas ng bundok, sa gilid ng bangin, o nakabitin sa puno? Kung gusto mo pa mga ganitong kwento, nakaka-vlog at nakaka-high altitude, mag-subscribe ka na bago ka mahulog sa next upload natin.
Shout out Oliver Santos, Kia Altavano ng Daraga, Bicol, Wilfredo Zonyo, Kuya Hilton from Pasay City, Jomeli from Tanay Rizal, Swan, ang poging nilalang sa Barangay Abanon, San Carlos City, Pangasinan, Jemar Putz, Ann Belosura from Taiwan, Samantha Aquita from Davao City, Brian Magdasok from Tondo, Manila, Jaman Sala Silva from Kuwait, Boritout from Angeles City, Gracie Den Reyes from Talisay City, Cebu, Michael James from Bataan, Sashi Aishiteruyo, Rosie Guanson ng Pilila, Rizal, Jean Mar Torres from Davao del Norte, John Kevin Viray, Rahima Munto, at kay kabayan Jeremy Marquez ng Rome, Italy. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.